malakas na hari. Credit to the author. 34 hanggang 46. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang punto ni Francis sa paggamit ng halaman ng dugo ay upang buksan ang bottleneck na ito. Ang 500 taong halaman ng dugo ay may mas maraming enerhiya kumpara sa 300 taong gulang na halaman ng dugo. Habang kinakain ito ni Francis, agad niyang naramdaman ang gulo ng enerhiya sa buong katawan niya. Agad niyang inikot ang air crossing breathing technique para ma-absorb ang enerhiya. Makalipas ang isang araw at isang gabi, naramdaman ni Francis ang paghahalo ng kanyang dugo sa kanyang lakas sa inner. Naramdaman niya ang parami ng mga thread ng inner strength na nabuo. Halos double ang dami ng inner strength ko simula nang makapasok ako sa 5th rank. Halatang nadagdagan din ang mga katangian ng katawan ko. Nakikita ni Francis ang mga pagbabago sa kanyang katawan gamit ang kanyang kaliwang mata. Malapit na. Pinagsama niya ang kanyang kaharian at hinigop ang mga labi ng gamot. Pagdaragdag ng inner strength sa kanyang air crossing breathing technique, ang kanyang bilis ay umabot na sa isang bagong antas. Ang kabuuang lakas ni Francis ay sumailalim sa malalaking pagbabago dahil sa pambihirang tagumpay. Kung nakilala niya ngayon ang lalaking nakasuot ng kulay abo, sigurado siyang kaya niyang lumaban at manalo. Ang paglilinang ay ang batayan ng lakas. Habang tumataas ang base strength, ang inner strength, speed at skills ay magkakaroon ng higit na kapangyarihan. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasama-sama, muling bumalik si Francis sa pasukan ng kuweba. Woo! Dagandong! Isang malakas na sigaw ang nagmula sa loob ng kanyan. Hindi napigilan ni Francis ang kanyang sarili na manginig. Iyon ay, nagbago ang ekspresyon niya. Sa loob ng kanyan, 7 hanggang 8 metro ang haba na Asher-eyed hyena ay nakatayo sa loob nito. Inilabas ng hyena ang nakamamatay na aura nito at ginawa nitong takot ang lahat ng mailap at nakamamatay na hayop sa loob ng 10 milyang radius. Malinaw na ang Asher-eyed hyena ay isa ring high-tier deadly beast. Ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa blood red python o sa two-winged sword-teeth tiger. Agad na nakita ng hyena si Francis pagkalabas niya sa kuweba at tulad ng hangin, agad itong lumapit sa kanya. Ang bilis naman. Nanghina ang pupil ni Francis nang i-activate niya ang kanyang inner strength at umatras pabalik sa kuweba. Hong! Nagsimulang manginig ang kuweba nang bumagsak ang hyena sa pasukan. Dahil sa shockwave, napaungol si Francis sa sakit. Mataas na antas na nakamamatay na mga hayop. Anong kapangyarihan? Dahil pinaikot niya ang kanyang inner strength at naabot na niya ang 3 antas ng metal wall technique, hindi siya nasaktan. Kung ito ay isang cultivator ng 4 na ranggo ng martial path, ang shockwave lamang ay maaaring halos pumatay sa kanila. Pang! Ang Asher-eyed hyena ay paulit-ulit na umatake sa pasukan. Pakiramdam ni Francis ay parang isang bundok ang umuuga. Buti na lang mahirap ang pasukan. Gayunpaman, ang pasukan ay maliit kumpara sa Asher-eyed hyena at pagkatapos ng ilang pag-atake, ang pasukan ay nagsimulang gumuho sa halip. Boom! Ang pasukan ay gumuho. Ang mukha ni Francis ay naging itim. Pagkatapos ng ilang panginginig, ang Asher-eyed hyena ay umalis sa pasukan. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Francis ang aura nito. Matapos mamatay ang blood red python, ito na ngayon ang teritoryo ng hyena. Kahit na nagawa ni Francis na maghukay sa labas ay kailangan pa rin niyang harapin ang isang malakas na kaaway. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang bumalik sa kailaliman ng yungib. Ang kuweba ay mayroon pa ring maliliit na hayop at hayop na maaaring gamitin para sa pagkain. Plop! Si Francis ay tumalon pabalik sa pulang dugo na pond at nagsimula siyang mag-concentrate muli sa pagsasanay ng metal wall technique. Ang pulang likido ay may malaking benepisyo para sa katawan. Naramdaman ni Francis na dumaranas ng banayad na pagbabago ang kanyang katawan. Pay! Ang pagpintig sa kanyang kaliwang mata ay naglabas ng sizzles ng init sa kanyang buong katawan, na nagpapataas ng kanyang pagsipsip ng pulang likido. 1 oras. 2 oras. 3 oras. Naramdaman ni Francis na lalong tumitigas ang kanyang katawan. Kalahating araw. 1 araw. 2 araw. Sa wakas, pagkaraan ng 2 araw, naabot ni Francis ang ika-4 na antas ng metal wall technique. 35.
Ang unang tatlong antas ay ang pundasyon ng metal wall technique. Ang bawat antas pagkatapos nito ay magbibigay sa magsasaka ng napakalaking pagtaas ng kapangyarihan. Sa sandaling ang body martial art na ito ay nasanay sa ikaapat na antas, ang katawan ng magsasaka ay kasing tigas ng isang metal na pader at ito ay hindi maarak. Nangangahulugan ito na kayang kontrahin ni Francis Xavier ng mag-isa gamit ang kanyang katawan at karamihan sa mga cultivator ng ikaapat at ikalimang ranggo ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Ang ikaapat na antas ng metal wall technique ay hindi lamang nagpalakas sa balat, pinalakas din nito ang mga buto sa pamamagitan ng paghubog nito sa loob, na nangangahulugang ang lakas ng magsasaka ay higit na nalampasan ang iba pang kaparehong ranggo. Naramdaman ni Francis na kitang-kita ang pagbabago sa kanyang katawan. Kung hindi gumagamit ng inner strength, ang bawat galaw at kilos niya ay maglalaman pa rin ng hindi mapigil ang kapangyarihan. Madali kong matalo ang mga cultivator ng ikaapat na ranggo sa pamamagitan lamang ng aking katawan. Maaari pa akong makalaban sa ilang mga ikalimang ranggo. Huminga ng malalim si Francis at pinagmasdan ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Francis ang kadakilaan ng isang body martial skill. Kung una niyang sinanay ang metal wall technique hanggang sa ikaapat na antas, hindi siya mahihirapang labanan ang tatlong assassin. Teng! Tumalon si Francis mula sa lawa at pinagsama ang kanyang pundasyon. Pagkatapos, gumapang siya patungo sa pasukan. Ang pasukan ay ganap na nakaharang ng mga nahulog na bato. Gayunpaman, nakikita pa rin ni Francis ang tanawin sa labas sa mga puwang. Hindi pa rin umaalis. Nagtaas ng kilay si Francis. Ang Asheride hyena ay nakahiga sa loob ng canyon, natutulog. Hindi nang ahas si Francis na gumawa ng anumang kaina-hinalang galaw. Ang ginawa lang niya ay itabi ang ilan sa maliliit na bato. Woo! Sa sandaling ito, ang Asheride hyena ay napaungol. Pakiramdam ni Francis ay walang magawa nang bumalik siya sa kuweba. Bilang isang high-tier deadly beast, ang Asheride hyena ay may matinding sense. Ang pagsusumikap na bulaanan nito ay hindi madali. Mayroon pang 2 araw bago magsimula ang pangunahing paligsahan. Bahagyang lumala si Francis habang nakababad siya sa loob ng lawa. Hindi siya makalusot ng pilit. Ang lakas ng Asheride hyena ay nasa ika-8 ranggo ng martial path. Ang sinumang magsasaka sa ilalim ng ika-7 ranggo ay agad na papatayin. Ang bawat 3 ranggo ay isang malaking pagkakaiba. Halimbawa, ang isang magsasaka sa tuktok ng ika-6 na ranggo ay madaling matatalo sa isang magsasaka na umabot sa ika-7 ranggo, sa ilalim ng parehong mga kalagayan. Kasanayan at iba pa. Ang hyena ay isang martial master dahil umabot na ito sa ika-8 ranggo. Kahit na ang ilan sa mga matatanda ng sekta ay hindi ito matalo. Nagpasya si Francis na kung hindi siya makalabas, dapat na lang niyang linangin. Nakahiga sa pond muli niyang pinaikot ang air crossing breathing technique at metal wall technique. Bagamat malaki pa rin ang naitulong ng pulang likido sa metal wall technique, mas mabagal na ngayon ang pagtaas kaysa dati. 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Ang metal wall technique ni Francis ay muling tumaas, kahit na hindi ito umabot sa ika-5 antas. Sa buong panahong iyon, kumain siya ng 500 taong gulang na halaman ng dugo at isang 500 taong gulang na batong kawayan ng dugo. Pagkatapos ay kumain si Francis ng isang blood spirit grass at naramdaman ang kanyang inner strength na nagdalisay sa mas mataas na kalidad. Sa tulong ng halamang may dugo at ng pulang lawa, ang antas ng kanyang lakas sa panloob ay umabot sa tuktok ng ika-5 ranggo, hindi ito mas mahina kaysa kay Amber. Ang paggamit ng blood bamboo rock ay mas nakakatulong. Nakatulong ito sa paglabas ng lason sa katawan ng isang tao. Ang pagkakaroon ng paggamit ng napakaraming treasured resources, mayroong ilang lason sa loob ng kanyang katawan at nagkaroon siya ng ilang maliliit na pinsala sa loob. Ngunit matapos gamitin ang blood bamboo shoot, naramdaman niyang naglabas siya ng makapal na itim na likido ng maraming beses, na nakatulong sa kanya na maalis ang lason at naramdaman niyang gumaling ang panloob na mga pinsala. Sa sandaling ito, ang inner strength ni Francis ay nasa peak ng 5th rank at ang kanyang cultivation ay nagsasara na rin sa peak 5th rank. Ang kanyang metal wall technique ay halos nasa tuktok ng ika-4 na antas. Pero hindi man lang siya nakaramdam ng saya. Ngayon ang simula ng pangunahing paligsahan. Malungkot na umiling si Francis. Nakakulong pa rin siya sa loob ng kuweba at hindi siya makalabas. Sa parehong oras, Feather Cloud City, sekta ng Hanford.
Ang lahat ng mga elite na panloob na disipulo ay nagpakita. Unang pwesto Linden, pangalawang pwesto Peyton, pangatlong pwesto Amber. Dumating na ang lahat ng mga henyo. Bakit wala pa siya? Inilibot ni Angelica ang magagandang mata sa paligid, ngunit hindi niya makita si Francis. Sa wakas ay naabot na ni Francis ang ika-4 na ranggo ng Marshall Path pagkatapos ng kalahating buwan. Kasama dito ang tulong ng air crossing breathing technique at mahalagang mga mapagkukunan. Sa entablado, mayroong 50 upuan na nakaayos sa 5 hanay. Sa mga upuan ay nakaupo ang 50 panloob na alagad. Ang 50 upuan ay kumakatawan sa 50 bahagi ng panloob na mga alagad. Ang unang 3 may-ari ng upuan ay ang nangungunang 3 disipulo ng sekta ng Hanford. Lahat sila ay umabot man lang sa ika-5 ranggo ng Marshall Path. Sa pagtingin sa kanilang mga aura, makikita na sina Peyton at Amber ay parehong nakarating kamakailan sa ika-5 ranggo. Para sa numero 1 mga disipulo na si Linden, hindi pa niya idinilat ang kanyang mga mata sa simula pa lang, na naging mas misteryoso sa kanya. Hindi niya idinilat ang kanyang mga mata para manood ng anumang laban. Bakit wala ang nangungunang panlabas na alagad na si Francis? Oo, narinig ko na tinalo niya ang isang cultivator ng ika-4 na ranggo gamit lamang ang lakas ng isang half-step martial artist. Tinalakay ng mga alagad ng sekta. Maliit na bilang lamang ng mga tao mula sa mataas na antas ng sekta ng Hanford ang nakaalam na wala si Francis. Sa entablado. Kung naririto siya at hindi bababa sa ika-4 na ranggo ng Marshall Path, magagawa niyang maabot ang nangungunang 5 nang walang problema. Bulong ng isang matandang may puting balbas sa sarili. Ang matandang may puting balbas na ito ang pangunahing hukom ng paligsahan ng mga panlabas na disipulo, ang hamarang sa pag-atake ni Jerick. Ngayon ay isa rin siya sa 2 pangunahing hurado ng pangunahing paligsahan. Kung makakarating siya, dapat ay galing sa timog ang araw. Ang mga mata ni Tirso ay marahas na kumislap, ngunit pagkatapos ay nag-isip siya na may kainahinala, ngunit bakit hindi pa nagre-report si Grey Eagle, ang isa na kumuha ng misyon. Sa loob ng Sky Cloud Forest, sa kuweba. Si Francis ay nakakapit sa huling string ng pag-asa. Mabagal na lumipas ang oras. Sigurado siyang nagsimula na ang pangunahing paligsahan. Sa pagbabantay ng Asher-eyed hyena sa labas, si Francis ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang tanging magagawa niya ay ang tamang paglilinang ng metal wall technique at air crossing breathing technique. Isang araw na naman ang lumipas sa isang iglap. Ang metal wall technique ni Francis ay umabot na sa tuktok ng ika-4 na antas. Ang kanyang inner strength ay umabot na sa limitasyon ng ika-5 ranggo. Maging ang kanyang paglilinang ay dahan-daang nagpapatuloy patungo sa tuktok ng ika-5 ranggo. Isang araw ang lumipas mula sa simula ng pangunahing paligsahan. Wala nang pag-asa si Francis. Bagamat mahalaga ang Inner Disciple Tournament, hindi ito kasing halaga ng sarili niyang buhay. Higit pa rito, kung mayroon siyang sapat na lakas, hindi niya kailangang matakot sa sinuman kapag bumalik siya sa sekta. Dagindong. Mula sa loob ng kanyan ay may sumigaw. Agad na tumalon si Francis mula sa lawa. Ang tunog na iyon ay malinaw na nagmula sa Asher-eyed hyena. Pupunta ako at suriin ito. Gumamit si Francis ng lightly floating ferry at dumating sa pasukan ng kuweba. Sa pamamagitan ng mga bitek, nakita niya ang mga eksena mula sa kanyan. Mula sa kabilang bahagi ng kanyan, may lumitaw na ilang tao. Mga tao. Unang naging masaya si Francis, pagkatapos ay bumaba muli ang kanyang mood. Tanging ang mga martial masters lamang ang makakalaban sa mga high tier na nakamamatay na hayop. Nakita ng kaliwang mata ni Francis na 3 milya ang layo mula sa kuweba, mayroong 2 lalaki at isang babae. Ang kanilang mga edad ay nasa 17 o 18, ang pinakamatanda ay mga 20. Sa kanilang edad, halos imposible na silang maging isang martial master. Sa isip ni Francis, ang mga elder ng sekta ay umabot na lahat sa 70 o 80. Ngunit tila nag-iingat ang hyena sa mga tao. Iisa lang ang suot ng 3 tao, parang iisa lang ang faction. Dahil 3 o 4 na milya ang layo nila, hindi marinig ni Francis ang kanilang mga boses dahil ang kanyang mga tainga ay hindi kasing bias ng kanyang mata. Sa oras na ito, mahinang sinabi ng kabataang nasa harapan, mukhang may katalinuhan ang bastos na ito. Walang hamon. Naiinis na sabi ng ibang kabataan.
Iwan mo na sa akin. Sabi ng dalaga. Oo naman, little sister Betty. Ang iyong aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay masyadong mahina, hindi mo ito mapapatay sa isang galaw. Sabi ng binata sa harapan. Kung maririnig ni Francis ang kanilang sinasabi ay magugulat siya. Maya-maya, pinanood niya ang dalaga na naglalakad patungo sa high-tier deadly beast. Woo! Ang Asher-eyed hyena ay sumugod sa dalaga. Oh Diyos ko! Natigilan si Francis. Mamamatay na ang babaeng iyon. Ang kaliwang mata ni Francis ay itinulak sa pinakamataas. Bumagal ang buong mundo ng 10 beses. Break! Lumutang ang dalaga sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ng Jade ay bahagyang nag-swipe sa hangin at isang Asher-colored light ang nabuo sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay lumipad ito sa ulo ng hyena. Sheesh! Ang mas matigas kaysa sa metal na balat ng Asher-eyed hyena ay madaling nahiwa. Napasigaw ang hyena habang sumasabog ang kanyang ulo. Hong! Bumagsak ang bangkay sa lupa. Nagulat si Francis. Namumugto pa ang kaliwang mata niya. Sa loob ng itim na dimensyon ng kanyang mata, nahati sa dalawang figure ang berdeng ilaw. Ang isa sa kanila ay ang hyena, habang ang isa ay ang babae. Nagdikit ang dalawang figure sa isa't isa. Kumaway ang dalaga pasimpleng iwinagayway ang kamay. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng insight na masyadong malalim para maunawaan ni Francis at pinatay nito ang hyena sa isang hit. Ang eksena sa kanyang isipan ay paulit-ulit na pinalabas, si Francis ay nakatayong tulala na para bang siya ay nasa ulirat. Sa sobrang concentrated niya ay hindi na niya napansin ang pag-alis ng 3 tao. Little Sister Betty, bagamat mahina ang kalaban mo hindi naman masama ang kapangyarihan ng hakbang na iyon. Nagpuri ang kabataang nasa harapan. Nang imulat ni Francis ang kanyang mga mata. Walang natira sa loob ng kanyan, tanging ang bangkay ng Asher-eyed hyena. Parang panaginip lang lahat ng nangyari. Ngunit kung imulat niya ang kanyang kaliwang mata, ang eksena ng pagpatay ng batang babae sa high-tier deadly beast ay replay ng pabalik-balik. 41. Ako na naman. Umupo si Francis sa kanyang upuan at hinawakan ang kanyang baba. Si Peyton at Linden lang ang nasa harapan niya. Kahit na kaya niyang talunin si Peyton, kailangan niyang gumastos ng kaunting lakas. Kung hahamunin niya si Linden, malalaman ng lahat ang kanyang tunay na lakas at cultivation. Ang kanyang paglilinang ay tumaas ng napakabilis sa nakalipas na ilang buwan at ito ay nakakaakit ng labis na atensyon. Gusto rin ni Francis na mag-iwan ng kamay para bantayan si Jeric. Higit pa rito, walang gaanong kumpiyansa si Francis na talunin si Lindan. Pasa ako. Gustong pumasa ni Francis kahit na pagkatapos niyang suriin ang mga benepisyo. Ang kanyang layunin ay maabot ang nangungunang 3 at makakuha ng pinakamataas na ranggo na martial art. Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, wala nang saysay ang pakikipaglaban hanggang kamatayan para sa mas mataas na ranggo. Dahil sa pasa ni Francis, marami ang natigilan, ngunit hindi sila masyadong nakaramdam ng kakaiba tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, sa cultivation ni Francis, ang may ranggo sa nangungunang 3 ay isang napakalaking tagumpay. Pasa din ako. Tumingin ng malalim si Peyton kay Francis. Nakita niya ang labanan nina Amber at Francis at alam niyang mas malakas si Francis kaysa sa kanya. Ang nangungunang 3 ay nakapasa lahat. Ang mga ranggo ay, number 1 Linden, number 2 Peyton, number 3 Francis, number 4 Amber, number 5 Riley, number 6 Angelica, number 7 Hanford Bing. Ang nangungunang 7 ay pawang mga martial artist. Ito na ang huling pagkakataon na magkakaroon ng pagkakataon na hamanin ang isang tao. Inihayag ng hukom. Pagkatapos ng ikalawang round, hindi gaanong naghamon sa iba dahil halos kumpirmado na ang mga ranggo. Gayunpaman, nang ang numero 6 na Angelica turn, nagkaroon ng maliit na twist. Gusto kong hamanin ang number 5 na si Riley. Ang mga mata ni Angelica ay parang kristal habang siya ay mahinang ngumiti. Ang kanyang hamon ay naging sanhi ng pagtataka ng marami. Oo naman. Tinanggo ni Riley ang kanyang ulo habang siya ay umakyat sa entablado. Hindi nagtagal, nagharap ang dalawang magagandang babae. Parehong maganda sina Angelica at Riley. Isa pa, pareho silang talented. Habang patungo ang dalawa, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng maraming kabataan. Masasabing silang dalawa ang mga babaeng pinapangarap nila. Lalo na si Angelica. Ang kanyang edad ay mas mababa at ang kanyang kagandahan ay kumikinang.
Ang mga mata ni Linden ay kumislap ng maliwanag nang makita niya si Angelica. Asher Cloudfinger. Butterfly Leaves Palm. Naghiyawan ang dalawang dalaga habang umiindayog ang kanilang perpektong katawan sa hangin. Si Riley ang palaging top girl genius. Ang kanyang paglilinang ay halos umabot na sa tuktok ng ikalimang ranggo. Sa mga tuntunin ng edad, ang edad ni Angelica ay mas mababa kaysa kay Riley ng 2 taon at katatapos lang niyang umabot sa ika-4 na ranggo. Gayunpaman, habang nagpapalitan sila ng suntok ay hindi nagpapatalo si Angelica. Ang inner strength ni Angelica ay parang hangin, maliksi at mabilis. Naunawaan ni Francis na si Angelica ay nag-aaral din ng air crossing breathing technique, ngunit may malaking distansya pa rin sa pagitan nila. Ngunit ang pagiging komplikado ng air crossing breathing technique ay nakabuo para sa cultivation gap sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos magpalitan ng 20 suntok, ang mukha ni Riley ay nagsimulang maging solemn na habang sinimulan niyang ganap na iikot ang kanyang inner strength. Gayunpaman, madali pa ring naiwasan ni Angelica ang kanyang mga pag-atake sa kanyang liksi. 30 galaw. 40 galaw. Ang kasanayan ni Angelica ay nagsimulang maging perpekto sa paglipas ng panahon. Hanggang sa ika-8 hakbang lamang nagkaroon ng pagbabago. Butterfly Flower Dance. Ang kapangyarihan at bilis ni Angelica ay biglang umakyat sa isang bagong antas. Pa! 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 Ang magandang katawan ni Angelica ay parang paro-paro na sumasayaw sa hangin. Napaatras si Riley pagkatapos lamang ng 3 galaw, itinago mo ang iyong lakas. Natipid ni Angelica ang kanyang lakas nang magpalitan sila ng suntok noon. Sumusuko na ako. Hindi nagtagal ay nasugatan si Riley pagkatapos ng ilang galaw. Nagsimulang makita ng mga disipulo si Angelica sa isang bagong liwanag. Hindi lang maganda ang babaeng ito. Top tier din ang talent niya. Mabuti. Pinupuri ni Linden ang kanyang ulo habang nakatitig kay Angelica. Patent sa kanyang kanang pag-iisip, maaaring si Linden ay nasa. Bilang numero 1, ang maikling gap ni Linden ay nakita ng karamihan. Haha, mukhang hindi madadaanan ng bida ang magandang babae. Nagtawanan ng mga matatanda ng sekta. Ang talento ni Angelica ay hindi mas mahina kaysa kay Linden. Magiging mabuting mag-asawa ang dalawa. Ngumiti ang pinuno ng sekta na si Titus. Matapos talunin si Riley, si Angelica ay na-promote sa ika-5. Ayon sa mga patakaran, maaari niyang patuloy na hamanin ang iba. Ngunit habang tinitingnan ni Angelica ang nangungunang 4, napagtanto niya na lahat sila ay higit pa sa kanya. Nang makilala niya ang mainit na mga mata ni Linden, medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Si Linden ay malamig at walang ekspresyon sa panahon ng paligsahan. Ngunit nang mapansin niya si Angelica, tila natunaw ang kanyang lamig. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito ang pakiramdam ng pagtibok ng kanyang puso. Pagkatapos ni Angelica, kay Amber iyon. Nilimpasan ng mga mata ni Amber sina Francis, Peyton at Linden. Si Amber ay walang pagkakataon na maabot ang nangungunang 3. Francis. Natikman na niya ang mapait na bahagi. Nakakatakot ang kanyang lakas, baka si Linden lang ang makakapidyaw sa kanya. Pasa ako. Walang magawang sabi ni Amber. Kung hindi pa niya hinamon si Francis noon, maaari pa rin siyang marank sa top 3, at kasama niya sa peak condition, may pagkakataon na matalo niya si Peyton. Pasa. Sabi ni Francis. Pasa din ako. Sinabi rin ni Peyton. Natapos na ang tournament. Bahagyang ngumiti si Linden at muling tumingin kay Angelica. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing nakikita niya ito, pakiramdam niya ay mas perpekto siya. Nang maramdaman ang mapupula nitong mga mata na nakatitig sa kanya, sinubukang umiwas ni Angelica. Natapos na ang family sparring contest ngayong taon. Ngayon, i-aanunsyo namin ang mga premyo at mga ranggo. Hindi nagtagal, lumabas ang ranggo ng panloob ng mga disipulo. Una, Linden. Pangalawa, Peyton. Pangatlo, Francis. Pang-4, Amber. Ika-5, Angelica. Ika-6, Riley. Ika-7, Hanford Bing. Ang mga nangungunang disipulo ay puno ng mga inaasahan. Ayon sa pagraranggo noong nakaraang taon, ang nangungunang 20, nangungunang 10, at nangungunang 3 ay makakakuha ng karagdagang mga gantimpala. Ngayon ang pinuno ng sekta ay maghahayag ng mga gantimpala. Sabi ng judge. Pinuno ng sekta. Isang malakas na tunog ng pagpalakpak ang nagmula sa karamihan.
Sa entablado, dahan-daang tumayo ang isang medyo may edad na lalaki. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagmula sa kanya ang isang napakalaking pressure. Siya ang pinuno ng sekta, si Titus. Naramdaman ni Francis na ang ulo ng aura ng sekta ay katulad ng mga high tier na nakamamatay na hayop sa Sky Cloud Forest. Siya ay isang martial master ng ikapitong ranggo o mas mataas. Pinagmasdan ni Titus ang mga mukha ng 50 panloob na disipulo. Nang mapunta ito kay Linden, ito ay lubos na nagmamalasakit at mapagmahal. Alam ng marami na si Linden ang kanyang stepson. Lahat ng naging inner disciples ay maaaring pumunta sa ikalawang antas ng martial arts library at pumili ng mataas na ranggo na martial art. Makakatanggap din sila ng 300 taong blood plant. Ang mga gantimpala ay kasing ganda ng sinabi ng mga alingawngaw. Ang top 20 ay maaari ding pumili ng 2 matataas na ranggo na martial arts at makatanggap ng 300 taong halaman ng dugo. Ang nangungunang 10 ay maaari ding pumili ng 2 mataas na ranggo na martial arts at makatanggap ng 500 taong halaman ng dugo. Tumigil ang pinuno ng sekta. Ang nangungunang 3 ay maaari ding pumili ng 1 pick at 2 mataas na ranggo na martial art. Makakatanggap din sila ng blood pill. Sabi ng pinuno ng sekta habang nakangiti. Ang pinakamataas na ranggo ng martial art. Tableta ng dugo. Ang mga gantimpala ng nangungunang 3 ay higit pa sa iba. Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Siya ay nangangailangan ng pinakamataas na ranggo ng martial arts. At ang tableta ng dugo ay maaaring mapataas ang paglilinang ng isang martial artist. Pumunta ang 50 disipulo upang kunin ang kanilang mga gantimpala sa ilalim ng patnubay ng tagapamahala. Noong araw na iyon, nakatanggap si Francis ng tableta ng dugo. Para sa 1 pick na ranggo at 2 mataas na ranggo na martial arts, si Francis ay may espesyal na token na nagpapahintulot sa kanya na pumunta sa martial arts library at piliin ang kanyang mga kasanayan. Narinig ko na ang numero 1 tao ay kadalasang may mga espesyal na pabuya. Bakit wala ngayong taon? Siguro hindi pa nila ini-announce. Sa pagbabalik, narinig ni Francis ang ilang talakayan. Hindi siya nag-abalang makinig sa kanila. Sa halip, naglakad na lang siya pauwi. Kuya Francis. Isang matamis na boses ang tumawag mula sa likuran. Nang hindi lumingon, alam ni Francis na si Angelica iyon. Magkapit-bahay ang dalawa kaya medyo pamilyar sila sa isa't isa. Pagkatapos ng palitan ng metal wall technique at air crossing breathing technique, mas naging close ang dalawa. Angelica, ang ganda ng performance mo. Hindi maiwasang isipin ni Francis ang kanyang pambubugbog kay Riley. Malayo pa ako kay Kuya Francis. Curious lang ako kung bakit hindi mo hinamon si Lindan. Curious na tumingin sa kanya si Angelica. Sigurado siya na ang kanyang metal wall technique ay umabot na sa ika-4 na antas. Ang kanyang depensa ay madaling nangunguna sa mga panloob na disipulo. Dagdag pa sa inner strength at lightly floating fairy ni Francis, may karapatan siyang hamanin si Lindan. Masobrahan mo ako. Malaki pa rin ang distansya sa pagitan namin ni Lindan. Mapagpakumbaba na sabi ni Francis. Malinaw, ang pagtatansya ni Angelica sa kanyang lakas ay ang pinakamalapit. Magkalapit lang ang edad ng dalawa kaya maayos ang kanilang pakikitungo. Sa sulok ng stage. Isang kabataang nakadamit ng ginto ang nakamasid sa anyo ni na Angelica at Francis habang magkasama silang naglalakad. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata at sinabi niya sa kanyang sarili, mukhang Francis ang tawag sa batang iyon. 42. Habang naglalakad pabalik sina Francis at Angelica na magkatabi, ang mga disipulo ay tumingin sa inggit at inggit. Nagsimulang mamula si Angelica. Ang kanyang mga mata ay lihim na sumulyap kay Francis ngunit nakita niyang kalmado ang huli na parang walang nangyari. Nagdulot ito ng bahagyang pagkadismaya sa kanya. Naramdaman lang niya na si Francis lamang ang maaaring sumupil sa kanya sa sekta, ito ay nagparamdam sa kanya na medyo walang magawa. Pag-uwi, nagpunta si Francis upang iulat ang kanyang mga nakuha sa Sky Cloud Forest. Malinaw, hindi niya sinabi na si Jeric ay nagpadala ng isang tao upang patayin siya, o kung paano niya nakilala ang mga high tier na nakamamatay na hayop. Pinagpawisan pa rin si Angelica. Pagpunta sa kanyang silid, nagpakawala ng mahabang hininga si Francis, si Jeric ay nagpadala na ng isang tao upang patayin ako kaya malamang na ipagpatuloy niya iyon. Sa makatuwid, itatago ko ang aking cultivation at sorpresahin siya. Ang dahilan kung bakit hindi niya hinamon si Linden ay dahil dito.
Naka-cross-legged si Francis sa sahig at inilagay niya ang kanyang kamalayan sa sukat sa loob ng kanyang kaliwang mata. Sa madilim na lugar, ang mahinang berdeng kinang sa gitna ay umabot sa 5 talampakan siyam, na nangangahulugan na ang kanyang paglilinang ay umabot sa pintuan ng pinakamataas na ikalimang ranggo. Hindi ito iniisip ni Francis. Lumitaw. Nakatuon si Francis sa kanyang kaliwang mata. Sure. Agad na napalitan ng isang eksena ang berdeng glow. Sa eksena ay may dalawang figure. Ang isa ay ang mataas na tier na Azure-eyed hyena, habang ang isa ay ang mahiyaing babae na hindi gaanong mas matanda kay Angelica. Sumunod, ang Azure-eyed hyena at ang babae ay parehong tumalon sa isa't isa. Ang babaeng nakaberde ay tila natunaw sa hangin. Nagbigay ang kanyang katawan ng kakaibang Azure na liwanag, na mas maliwanag kaysa sa inner strength. Casual niyang iwinagayway ang kanyang mga wand at ang Azure na liwanag ay nabuo sa mga wind blades na agad na pumutol sa ulo ng Azure-eyed hyena. Nagtataka ako kung saan galing ang babaeng iyon. Malamang walang makakapidyo sa isa sa mga galaw niya sa Feather Cloud City. Huminga ng malamig si Francis. Paulit-ulit na pinalabas ang eksena. Tumingin si Francis mula sa iba't ibang anggulo at posisyon upang makita kung paano umatake ang batang babae. Dahan-dahan, nagsimula siyang makakuha ng ilang pananaw. Ang casual na pag-swipe ng kanyang mga kamay ay naglalaman ng pangunawa na higit pa sa antas ng martial artists. Nakakuha na si Francis ng kaunti mula sa pagtingin lamang sa kanyang pag-atake. Sa sandaling ito, nadobol niya ang paglipat, ngunit ang pinsala ay napakalayo. Ngunit ang pagkopya mismo ay umabot na sa isang mataas na ranggo ng martial art. Talagang ikinabigla siya nito. Ibig sabihin, kung ganap niyang i-duplicate ang mga galaw ng dalaga, malalampasan nito ang peak-ranked martial arts. Sa pag-iisip hanggang dito, si Francis ay naging mas nasasabik. Bakit hindi ko pangalanan ang kasanayang ito na Mysterious Wind Palm? Noong gabing iyon, sinubukan ni Francis na makakuha ng higit na insight sa hakbang na iyon. Dahil ang hakbang na ito ay napakataas na antas, hindi ito lubos na naunawaan ni Francis sa maikling panahon. Hanggang sa malalim na gabi lang nakaramdam ng pagod si Francis. Tila ang dimensyon ng kaliwang mata ay hindi makatutulong sa kanya na muling i-replay ang eksena ng pabalik-balik. Kailangan ng maraming lakas ng aking kaisipan sa pagsisikap na makakuha ng mga insight mula sa paglipat na ito. Pagtatapos ni Francis. Kaya naman, sinimulan niyang sanayin muli ang air crossing breathing technique. Nakatanggap siya ng isang tableta ng dugo mula sa paligsahan at maaari nitong mapataas ang kanyang cultivation. Ang mga tabletas ay iba sa mga dalisay na halaman, ang mga ito ay naglalaman ng mas kaunting lason sa loob ng mga ito, kaya ang mga magsasaka ay nakakuha ng higit at mas mahusay na kalidad mula dito. Mayroon pa akong 3 halaman na higit sa 1,000 taong gulang na ang halaga ay lumampas sa tableta ng dugo. Nag-isip sandali si Francis pagkatapos ay nagpa siya na kainin ang tableta. Hindi nagtagal ay nagsimulang dumaloy ang kapangyarihan ng gamot mula sa loob niya. Napakaharmonyo ng enerhiya sa kanyang katawan. Agad na nagsimulang mag-circulate si Francis ng air crossing breathing technique para sumipsip ng enerhiya. Ang umaga ng ikalawang araw. Si Francis ay lubos na nasisipsip ang lahat ng enerhiya at naramdaman ang kanyang cultivation inches forward ng kaunti. Ang berdeng liwanag sa loob ng kanyang kaliwang mata ay lumampas lamang sa 5 talampakan siyam. Ang pinakamataas na ikalimang ranggo. Talagang nakakatulong ang tableta. Tinanggo ni Francis ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Si Linden lamang ang kapantay niya sa usapin ng cultivation. May ilang oras pa, kaya nagsimulang magsanay muli si Francis ng kanyang Mysterious Wind Palm. Bumagsak ang kanyang katawan sa langit at umikot ang kanyang inner strength sa puso ng kanyang palad. Shua! Isang sanga na kasing kapal ng braso ang agad na nabasag. Ang palad ni Francis ay hindi masyadong malakas, ngunit naglalaman ito ng kapangyarihan ng pag-ikot at paghiwa. Ang hakbang na ito ay umabot sa mataas na antas ng isang mataas na ranggo na martial art. Masayang bulalas ni Francis. Noong ganap na sinusubukan ni Francis na makakuha ng mga insight sa Mysterious Wind Palm. Kuya Francis, pwede ba akong pumasok? Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig. Tumaas ang kilay ni Francis. Sa labas ng garden, may isang batang babae na nakasuot ng Snow White. Kinagat niya ang kanyang mga labi at hindi siya naglakas loob na tingnan si Francis sa mata. Ang tao ay walang alinlangan na si Vilma. Pumasok ka. Nabawi ni Francis ang kanyang kalmado at pinapasok siya. Nagkatinginan ang dalawa.
Tila umiwas si Vilma sa kanyang mga mata. Ano ang pinunta mo rito? Walang ekspresyong sinabi ni Francis. Favorable ang impresyon niya sa kanya mula noong bata pa sila. Ngunit mula nang pumasok sila sa sekta ng Hanford, nawala ang huling bahagi ng magandang impresyon na iyon. Namula ang mga mata ni Vilma habang kinakagat niya ang kanyang mga labi, naguguluhan na ako simula nang pumasok ako sa sekta ng Hanford. Sana ay maalala ni Brother Feng ang ating mga nakaraang araw at hindi ako galit sa akin. Sa pagtingin sa malungkot na mukha ni Vilma, ang puso ni Francis ay nagsimulang tumulo, ngunit hindi nagtagal, ito ay naging parang tubig muli. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang kalayaan na gumawa ng kanilang mga pagpipilian. Hindi ko kailanman kinasusuklaman ka. Bahagyang ngumiti si Francis na para bang gumagawa siya ng casual na pahayag. Oo naman, hindi kailanman kinasusuklaman ni Francis si Vilma, ngunit binaygo siya ng kanyang mga aksyon. Never akong nandidiri sa'yo. Nanginginig ang puso ni Vilma habang tinitingnan ang gwapong binata, hindi ba ako minahal ni Kuya Francis? Kahit sa Greenleaf Village. Medyo nag-aalinlangan si Francis pagkatapos niyang sabihin ito. Si Francis ay wala pang 14 na taong gulang. Kalahating taon na ang nakalipas, 13 pa lang siya. Ang kanyang puso ay dalisay at hindi ito tumugon sa pagmamahal ni Vilma. Ngayon, 14 na si Francis at pilit siyang nagpunta sa martial path, kaya medyo nahuli siya sa pag-unawa sa relasyon ng mga lalaki at babae. Sa pagtingin sa reaksyon ni Francis, nanlamig ang puso ni Vilma. Sa wakas ay nalaman niya na hindi siya minahal ni Francis, higit sa lahat, ito ay isang paborebleng impresyon sa kanilang pagkabata. Kuya Francis. Sa labas ng hardin ay dumating ang isa pang malinaw na boses. Si Angelica ay masayang naglakad papunta sa hardin ni Francis. Magkapit-bahay ang dalawa at medyo pamilyar sila sa isa't isa, kaya pumasok si Angelica nang hindi kumakatok. Maya-maya, naramdaman niyang medyo nag-iba ang atmosphere. Parehong tahimik na nakatayo sina Francis at Vilma at ang huli ay mahinang umiiyak. Anong problema? Curious na lumingon si Francis kay Angelica. Sa sandaling ito, dalawang magagandang babae ang nakatayo sa maliit na hardin na ito. Ang balat ni Vilma ay kasing kinis ng tubig at ang kanyang mukha ay napakaganda. Gayunpaman, kumpara sa malaanghel na aura ni Angelica, tila napakalabo niya. Sa mga tuntunin ng talento, aura at katawan, si Vilma ay mas mababa kay Angelica. Brother Feng, hindi ka ba nakapunta sa martial arts library para kunin ang iyong mga kakayahan? Maaari kang makakuha ng pinakamataas na ranggo ng martial art mula nang ikaw ay nasa top 3. Bahagyang natigilan ang sinabi ni Angelica. Kakapunta lang niya sa martial arts library para pumili ng kanyang kakayahan. Ang nangungunang 10 ay maaaring pumili ng 2 mataas na ranggo na martial arts. Ang nangungunang 3 ay maaaring pumili ng 1 peak na ranggo at 2 mataas na ranggo na martial arts. Haha, muntik ko nang makalimutan. Magiliw na ngumiti si Francis. Sa pagtingin kay Francis at Angelica na nakangiting magkasama, nalungkot at nagsisisi si Vilma. Pinagsisihan niya ang kanyang desisyon sa pagpili kay Gerland. Hindi nagtagal, dumating si Francis sa martial arts library. Ang matanda na nagbabantay sa silid-aklatan ay isang matanda na may puting balbas na mukhang pamilyar. Ikaw ba? Nagningning ang mga mata ng matanda. Agad din siyang nakilala ni Francis, nakikita ng junior na ito ang elder. Ang matandang ito ay isa sa 2 pangunahing hukom na sumuporta kay Francis. Ako ay tinatawag na Yasong. Maaari mo akong tawaging Elder Hanford. Malumanay na sabi ng judge. Oo, Kuya Hanford. Sumama ka sa akin. Dinala ni Yasong si Francis sa ikalawang antas. Mayroong humigit kumulang 2 hanggang 300 martial arts sa ikalawang antas. Karamihan ay mataas ang ranggo, habang ang isang mababang bilang sa kanila ay pinakamataas na ranggo. Ang pinakamataas na ranggo ng martial arts ay napakahalaga sa sekta ng Hanford. Tumingin si Francis sa paligid at nagulat, Hanford Elder, bakit may token lang sa halip na martial art? Ang ikalawang antas ng martial arts library ay hindi nagtataglay ng martial arts. Sa halip, mayroong isang jade token na may pangalan ng mga kasanayan at maikling buod. Hehe, ang martial arts of the high rank or higher is very precious. Hindi natin may lalagay dito ang totoong kopya. Kapag pinili mo ang skill, kukunin ko ang libro para sa iyo. Paliwanag ni Yasong. Nabigo si Francis.
Ang sekta ay mahigpit sa mataas na ranggo ng martial arts na nangangahulugang hindi siya maaaring magnikaw ng anuman. Ngunit ang pagiging makapili ng isang peak at dalawang mataas na ranggo na martial arts ay katanggap-tanggap pa rin. Lumibot siya sa ikalawang antas at binasa ang lahat ng buod. Ano, hindi ka pa ba nakakahanap ng skill na gusto mo? Curious na tanong ni Yasong. Umikot ang mga mata ni Francis at tumawa, Elder Hanford. Dahil ikaw ang elder na nagbabantay sa martial arts library, bakit hindi mo irekomenda ang ilan sa mga pinakamahusay na kasanayan para sa akin? Hahaha, hindi mo ba alam na labag ito sa mga patakaran ng sekta? Kumislap ang mga mata ni Yasong. Bagamat sinabi niya iyon, tumulong pa rin si Yasong. Pumunta siya sa ikalawang palapag at dahan-daang kumuha ng ilang jade token. 43. Nang makita ang paggalaw ng matanda, nagningning ang mga mata ni Francis. Ang ikalawang palapag ng martial arts library ay iba sa unang palapag. Walang tunay na kopya ng mga kasanayan dito, sa halip, pinalitan sila ng mga token ng Jade. Walang gaanong salita sa mga token ng Jade na nagbubuod sa kakayahan ng martial art at hindi masyadong partikular ang mga ito. Nangangahulugan ito na mas mahirap pag-iba-ibahin kung aling mga kasanayan ang malakas o mahina. Si Francis ay hindi maaaring magnakaw ng 100 mga kasanayan tulad ng huling pagkakataon at pagkatapos ay dahan-daang lampasan ang mga ito. Bilang isang nagbabantay sa martial arts library, halatang alam ni Elder Hanford ang lahat ng mga kasanayan. Ang mas mahalaga ay nakita ni Elder Hanford ang kanyang mga laban at naunawaan kung ano ang kulang sa kanya. May 3 pinakamataas na ranggo na martial arts dito na maihahambing sa iyo. Ang mga ito ay, Mesmerizing Wind Fist, Starfinger, at Sky Striking Leg. Naglabas si Elder Hanford ng 3 Jade Token. Lahat sila ay nakakasakit na mga kasanayan. Bahagyang na-curious si Francis nang marinig niya ang mga pangalan. Masyadong mababa ang ranggo ng iyong offensive skills, kaya limitado ang kanilang potensyal. Ngunit sinanay mo ang Metal Wall Technique bilang isang defensive skill, na hindi malayo sa isang peak rank martial art. Kung sakaling mahanap mo ang Holy Rank Silver Wall Technique magiging perpekto ito. Paliwanag ng matanda. No wonder isa siyang martial master. Sinangayunan ni Francis ang sinabi ng matanda. Maayos na ang kanyang depensa, kaya't ang kailangan niya ay offensive skills. Ang 3 pinakamataas na ranggo ng mga kasanayang ito ay magkakaiba lahat, ang Mesmerizing Wind Fist ay may mga katangian ng hangin at ito ay gumagamit ng kasanayan upang masira ang kapangyarihan. Kapag ginamit ng may mataas na antas ng kasanayan sa paggalaw, ang pinsala ay magde-double. Ang Starfinger ay condensed ang inner strength ng isang tao sa isang punto at maaari nitong atakehin ang lahat sa loob ng isang tiyak na saklaw. Sky Striking Leg ay maaaring lumikha ng mga ipoypo, ang pag-atake sa isang napakalaking halaga ng mga tao ay paliwanag ng 3 Hanford. Kasanayan. Pakiramdam ni Francis ay naantig sa lahat ng 3 kasanayan. Maaari siyang gumamit ng maraming kapangyarihan mula sa pagsasanay sa alinman sa 3 mga kasanayang ito. Alin sa 3 ito ang pinakamakapangyarihan? Direktang tanong ni Francis. Bagamat lahat sila ay may pinakamataas na ranggo, may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan nila. Hehe, sa 3 kasanayang ito, ang Starfinger ang pinakamalakas, lumalapit kahit sa Holy Martial Arts. Mas maganda pa ito kaysa sa Spatial Cloud Finger ni Linden, ngunit ang problema lang ay napakahirap matutunan ang kasanayang ito at may tiyak na halaga ng panganib na kasama. Ngumiti si Elder Hanford. Kung ganoon ay pipiliin ko iyon. Si Francis ay hindi nagatubili. Nakita niya ang Spatial Cloud Finger ni Linden at talagang malakas ito. At ang kasanayang ito ng Starfinger ay mas malakas pa kaysa sa Spatial Cloud Finger. Matapos kumpirmahin na gusto niyang piliin ang kasanayan, pumunta si Elder Hanford at kinuha ang kopya ng Starfinger. Bahagyang natuwa si Francis nang matanggap niya ang lumang libro. Hindi nagtagal, pumasok sa isip ni Francis ang nilalaman ng Starfinger. Ang Starfinger ay nahati sa 6 na grado at ang pinakamababang kinakailangan ay ang ika-4 na ranggo ng Martial Path. Ang kasanayang ito sa daliri ay nagpalapat sa lakas ng inner ng isang tao sa maximum. Kapag umabot ito sa mababang antas, maaari itong bumaril ng diretso sa isang 2 pulgadang makapal na block ng metal. Ang ilang pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan ay magiging walang silbi sa pagharap sa kasanayang ito. Higit pa rito, ang kasanayang ito ay nagmamalasakit lamang sa kapangyarihan, wala nang iba pa.
Hahaha, ito lang ang gusto ko. Si Francis ay labis na nasiyahan. Ang Starfinger ay may malaking kalamangan at kahit na hindi mo pa naabot ang ikapitong rango, ngunit naabot mo na ang ikaapat na baitang, maaari kang umatake sa himpapawid. Hindi mapigilan ni Elder Hanford na purihin ang kasanayang ito. Pag-atake sa pamamagitan ng hangin. Tumibok ang puso ni Francis. Alam ng lahat na kapag ang isang magsasaka ay umabot sa ikapitong rango, ang kanilang inner strength ay maaaring umalis sa katawan at umatake sa pamamagitan ng hangin. Nangangahulugan ito na hindi nila kailangang lumaban ng malapit na labanan, sa halip ay maaari silang umatake sa pamamagitan ng hangin. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-6 at ikapitong rango. At ang pinakamataas na rango ng kasanayang Starfinger ay maaaring umatake sa himpapawid bago pa man maabot ng isa ang ikapitong rango. Ang kasanayan sa daliri na ito ay 2 hanggang 3 beses na mas mahirap sanayin. Ang ilang mga tao ay itinuturing na ito ay isang kalahating holy rank skill. Nasanay din ako nito minsan ngunit natigil ako sa ikatlong baitang sa mahabang panahon at dahil napakahirap, umabot sa ika-4 na baitang, sumuko ako at nagsimulang magsanay ng isa pang kasanayan. Si Elder Hanford ay tumingin ng komplikado ngunit umaasa kay Francis. Bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Elder Hanford sa akin? Sabi ni Francis. Dahil napakalalim ng iyong pag-unawa sa martial arts. Na-train mo na ang core at middle rank martial arts sa max level. Na-train mo pa ang lightly floating fairy sa mataas na antas. Puri ni Elder Hanford. Agad na naunawaan ni Francis na alam ni Elder Hanford na napakataas ng kanyang pangunawa at na maaari niyang sanayin ang Starfinger. Hayaan mong babalaan kita. Naging mataimtim ang ekspresyon ng matanda. Elder, please magsalita ka. Matalim ang mga mata ni Elder Hanford, magkakaroon ka lang ng pagkakataon na labanan si Linden kung matutunan mo ang Starfinger at walang kasiguraduhan na mananalo. Bakit? Hindi naintindihan ni Francis, hindi ba't mas mahusay ang Starfinger kaysa sa Spatial Cloudfinger? Ito ay dahil nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Elder Hanford dahil nauna si Linden at siya ang pinuno ng stepson ng sekta, hindi lang siya nakakuha ng dagdag na 1,000 dugo, pinayagan din siya sa ikatlong palapag ng Martial Arts Library. Ikatlong palapag ng Martial Arts Library. Ang mahiwagang ikatlong palapag. Nagulat si Francis. Alam ng lahat na ang ikalawang palapag ay higit sa lahat ay puno ng mataas na ranggo ng mga kasanayan, at ilang pinakamataas na ranggo ng mga kasanayan. Sa ikatlong palapag naman ay isa lamang itong alamat. Si Linden ay nakatanggap ng 1,000 taon na halaman ng dugo at siya ay may mataas na pagkakataon na makapasok sa ika-6 na ranggo ng martial path sa susunod na mga buwan at maging pinuno ng 4 na henyo. Susuportahan siya ng mga nakatataas sa sekta sa anumang paraan na magagawa nila. Sa pagsasalita dito ay nagpakawala ng buntong hininga si Elder Hanford habang iniisip niya si Francis. Pagkatapos ng lahat, ang potensyal ni Francis ay hindi mas mahina kaysa kay Linden. Sa panghihinayang, siya ay isang side branch na disipulo, habang si Linden ay mula sa direktang sangay at pinuno ng stepson ng sekta. Kahit na natalo ni Francis si Linden noong araw na iyon, iba sana ang kanyang pagtrato. Elder Hanford, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nasa ikatlong palapag? Ito kaya ang maalamat na Holy Rank Martial Arts. Tumaas ang bilis ng paghinga ni Francis. Ang banal na ranggo na martial arts ay isang alamat. Maaabot ng isa ang Holy Martial Path sa pamamagitan ng paglilinang sa kanila. Haha, sa tingin mo ba ang isang maliit na lungsod tulad ng Feather Cloud City ay maaaring magkaroon ng buong kopya ng isang Holy Martial Art? Umiling si Elder Hanford ngunit nagpatuloy, ngunit talagang may pagkakataon si Linden na makakuha ng kaliwanagan mula sa sirang Holy Martial Arts. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Francis. Hindi nagtagal, ibinalik ni Francis ang tunay na kopya ng Starfinger kay Elder Hanford. Ayaw mong kopyahin ito. Curious na sabi ng matanda. Naalala ko na. Hindi nagpa siya si Francis na itago ito. Ang hindi paglimot ay hindi gaanong malaking bagay. Nagulat si Elder Hanford, ngunit mas malalim ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Mukhang henyo talaga si Francis. Nakapili pa rin si Francis ng 2 mataas na ranggo na martial arts pagkatapos piliin ang pinakamataas na ranggo na kasanayan. Inirekomenda ni Elder Hanford ang isang kasanayan sa paggalaw na pinangalanang lightly micro-step. Ang kasanayang ito ay Rumord na nagmula sa parehong pinagmulan sa lightly floating fairy at ito ay halos isang mataas na ranggo ng martial art. Paliwanag niya.
Isang pinakamataas na ranggo na kasanayan sa daliri at isang mataas na ranggo na kasanayan sa paggalaw. Maaari pa ring pumili si Francis ng isa pang kasanayan. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang Withering Wood Technique. Ang Withering Wood Technique ay katulad ng Hiding Air Technique, maaari nitong itago ang aura at amoy ng isang tao. Ayon sa paglalarawan kung ang Withering Wood Technique ay sinanay sa mataas na antas, ang cultivator ay maaaring pumasok sa isang peking kamatayan na estado at makatakas sa pangunawa ng kaaway. Maganda ang iyong paningin, ang kasanayang ito ay may napakagandang epekto. Ngumiti si Elder Hanford. Matapos piliin ang kanyang kakayahan, nagpasalamat si Francis sa Elder at umalis. Deng! 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 Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mga hakbang mula sa labas ng library. May kabuuang 3 tao ang tumuntong sa ikalawang antas. Ang una ay isang matanda na nakasuot ng puting damit, ang pangalawa ay isang mapayapang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang huli, isang kabataan sa ginto. Ang huling tao ay si Lindan. Agad na yumuko si Francis sa unang dalawa, nakikita ng junior na ito ang elder at pinuno ng sekta. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabataang nakadamit ng ginto at nakangiting sinabi, Kuya Lindan. Ang pinuno ng sekta at ang matanda ay tumango. Ngunit bahagyang tumingin sa kanya si Linden at umiwas ng tingin ng hindi nagsasalita. Dahil dito, labis na naging awkward at inis si Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay pangatlo sa mga panloob na disipulo, at bagaman si Linden ang nauna, hindi niya ito maaaring baliwalain. Narito ang pinuno ng sekta at ang nakatatanda, maaaring. Hula ni Francis. Kung papasok sila sa ikalawang palapag, isa lang sa kanila ang kailangan at hindi pareho. Nangangahulugan ito na pinapante ng dalawa si Linden sa ikatlong palapag. Mukhang totoo ang sinabi ni Elder Hanford. Nagsimulang magalit si Francis, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi siya habang iniisip niya ang sukat sa kanyang kaliwang mata. Si Francis ay dumiretso sa bahay. Sa loob ng silid, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang 3 kasanayang Starfinger, Lightly Microstep at Withering Wood Technique ay bumungad sa kanyang isipan. Sinubukan muna ni Francis na matutunan ang Lightly Microstep at nalaman na ang estilo nito ay katulad ng Lightly Floating Fairy. Makalipas ang kalahating oras, naabot na niya ang panimulang antas. Gabi. Nakakagulat na nalaman ni Francis na noong ginamit niya ang air crossing breathing technique na may Lightly Microstep, mas mabilis ito. Sa mga sumunod na araw, nag-concentrate siya sa mga bagong kasanayan. Ang Lightly Microstep at Withering Wood Technique ay parehong mataas ang ranggo na martial arts at nakita ni Francis na napakadaling matutunan ang mga ito. Hindi lang dahil sa pagtaas ng enlightenment na nakuha niya mula sa kaliwang mata, dahil din sa Lightly Floating Fairy at Hiding Air Technique ang nagtakda ng napakatibay na pundasyon para sa kanilang dalawa. Sa paggamit lamang ng 10 araw, sinanay ni Francis ang 2 kasanayan sa mataas na antas. Susunod na susanayin niya ang pinakamahalagang kasanayan, Starfinger. Ang finger skill na ito ay isang peak-rank martial art na mahirap linangin, noon kahit si Elder Hanford ay hindi nagawang sanayin ang lahat ng ito. 44. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata, nagsimulang subukan at makakuha ng insight mula sa Starfinger. Sa wakas ay may naunawaan si Francis pagkatapos ng ilang oras. Ang kasanayang ito ay talagang mas mahirap kaysa sa mataas na ranggo na martial arts. Sa mga tuntunin ng kahirapan, maihahambing lamang ito sa Lightly Floating Fairy. Ngunit ang Starfinger ay hindi lang mahirap, mayroon din itong tiyak na panganib na kasangkot. Kapag pinaikli ng isa ang kanilang inner strength, ang kaunting pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagka-disable ng cultivator. Nangangahulugan ito na ang isa ay kailangang maging lubhang maingat at hindi nagmamadali, kaya ang bilis ng pagpapabuti ay magiging mabagal. Gayunpaman, nadagdagan ng kaliwang mata ni Francis ang kanyang mental na enerhiya, bilis ng reaksyon, pagsusuri at pagpapaliwanag, na nangangahulugang mahirap magkamali. Ang panganib ng Starfinger ay ibinaba sa pinakamaliit. Gamit ang 1 hanggang 2 araw, halos hindi naabot ng Starfinger ni Francis ang unang baitang. Ang unang baitang ng Starfinger ay pinakondensed ang panloob na lakas sa isang linya at ito ay may malakas na lakas ng pagtagos. Matapos maabot ang unang baitang nang hindi man lang gumagamit ng inner strength, si Francis ay maaaring sumabog sa bato sa isang casual na daliri. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa Starfinger.
Ang ikalawang baitang ay mas mahirap kaysa sa unang baitang, kailangan nito ang magsasaka na i-condense ang lakas sa isang punto sa halip na isang linya, na nangangahulugan na ito ay may mas maraming explosive power. Gumamit si Francis ng 7 araw para lamang maabot ang ikalawang baitang. Ngunit ang epekto ay napakalinaw, ang pinsala ay katumbas ng mataas na antas ng mataas na ranggo ng mga kasanayan. Nangangahulugan ito na ang pagkakasala ni Francis ay maaaring mangibabaw sa lahat ng mga disipulo ng sekta ng Hanford maliban kay Lindan. Matapos maabot ang ikalawang baitang, nalaman ni Francis na ang bawat hakbang pasulong ay napakabagal. Makalipas ang kalahating buwan. Sa wakas ay naabot ni Francis ang rurok ng ikalawang baitang. Sa wakas ay nakatagpo si Francis ng bottleneck nang subukan niyang makapasok sa ikatlong baitang, halatang hindi ito maaabot sa loob ng maikling panahon. Ang kasanayang ito ay talagang mahirap sanayin. Hindi ako makapaghintay hanggang makarating ako sa ika-4 na baitang. Ang mga inaasahan ni Francis ay naging mas malaki at mas malaki. Kailangan lamang ng Starfinger na maabot ang ika-4 na baitang para umatake sa himpapawid, na siyang kalamangan na hawak ng Martial Masters. Noon, sinanay din ni Elder Hanford ang kasanayang ito at ginamit niya ang 1 hanggang 2 taon para lang makuha ito sa ikalawang baitang. Gumamit lamang si Francis ng 21 bagay na araw upang maabot ang rurok ng ikalawang baitang. Hindi pa ito ang pinakamahirap na kasanayan. Ang paglipat mula sa babae sa araw na iyon ay mas malalim at mas komplikado. Naalala ni Francis ang mahiwagang wind palm sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Malinaw, alam ni Francis na maaari lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang martial arts ay kailangang sanayin ng tuloy-tuloy, hindi agad maabot ng isang tao ang kalangitan. Hindi nagtagal, bumalik ang konsentrasyon ni Francis sa kanyang cultivation at inner strength. Nang siya ay nasa loob ng kuweba, ang katawan ni Francis ay sumipsip ng napakalaking dami ng gamot. Sa oras na iyon, ang gamot ay hindi pa ganap na naa-absorb, mayroon pa ring maliit na halaga sa loob ng katawan. Pagkabalik, sinimulan ni Francis na i-absorb ang mga huling piraso sa pamamagitan ng pagsasanay ng martial arts at paglilinang. Sa isang kisap mata, 15 araw ang lumipas. Ang mga labi ng gamot ay hinigop na. Sa sandaling ito, ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak 5th rank, kalahating hakbang lang ang layo mula sa 6th rank. Tulad ng para sa kanyang inner strength, ito ay katumbas ng ika-6 na ranggo. Kung gusto ni Francis na makapasok sa ika-6 na ranggo, hindi magkakaroon ng anumang mga bottleneck, hindi na niya kailangan pang gamitin ang 3,000 taong gulang na halaman. Maaabot ko ang ika-6 na ranggo sa mga susunod na araw. Naunawaan ni Francis ang mga pagbabago sa kanyang katawan ng husto. Sa totoo lang, karamihan sa mga magsasaka ay magkakaroon ng ganitong pakiramdam kapag malapit na silang masira. Kaya naman sa halip na magtanim, nagpasya siyang ipahinga ang kanyang katawan. Ang perpektong Angelica, ang kanyang kapitbahay, ay dumating upang hanapin si Francis upang makipagsapalaran sa kanya. 1 buwan at kalahati ang lumipas mula noong martial arts contest. Sa sandaling ito, ang cultivation ni Angelica ay umabot na sa pinakamataas na ika-4 na ranggo, maaari niyang maabot ang ika-5 anumang sandali. Kuya Francis, gusto kong makita ang iyong mga bagong kasanayan. Ngumiti si Angelica. Bahagyang namumula ang kanyang pisngi at sa kanyang asher na damit, para siyang isang diyosa. Oo naman. Tumanggo si Francis, gusto rin niyang subukan ang kanyang kakayahan. Sa loob ng hardin, ang dalawang figure ay magkakaugnay sa isa't isa. Una ay ang mga kasanayan sa paggalaw. Gumamit si Francis ng lightly micro-step at naging misteryoso at malabo ang kanyang katawan. Kapag ang lightly micro-step ay itinulak sa sukdulan, magkakaroon ng marami pagkatapos ng mga larawan niya na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Ang bilis ay Angelica Forte, ngunit siya ay ganap na pinigilan ng kaharap si Francis. Bagamat parehong mataas ang ranggo ng mga kasanayan at umabot sa mataas na antas, kitang-kita ang pagkakaiba. Dahil dito, labis na naguluhan si Angelica. Dahil pinigilan ni Francis ang kanyang cultivation sa isang antas na mas mababa pa kaysa sa kanya. At sa mga tuntunin ng inner strength, pareho silang nagsanay ng air crossing breathing technique. Angelica, ang mga katangian ng iyong katawan ay hindi kasing ganda ng sa akin at mayroon din akong lightly floating fairy bilang pundasyon, kaya ako ang may kapangyarihan sa bilis. Si Francis kalahating totoo, kalahating nagsisinungaling ay nagsalita. Ang totoo ay magkatulad ang lightly floating fairy at lightly micro-step.
Kapag ginamit ng magkasama, nagawa niyang itaas ang mga kasanayan sa pinakamataas na ranggo. Sumunod, ikinumpara nila ang kanilang mga kakayahan sa opensiba. Pinigilan ni Francis ang kanyang star finger sa simula ng ikalawang baitang, nang ang kanyang daliri ay naglabas ng isang linya ng purong enerhiya na maaaring tumago sa anumang bagay sa paraang ito. Halos masugitan si Angelica pagkatapos ng isang galaw. Ang husay ni Brother Feng ay marahil isang pinakamataas na ranggo na kasanayan. Si Angelica ay sobrang inggit. Napakahalaga ng pinakamataas na ranggo ng martial arts sa lahat ng mga disipulo ng sekta ng Hanford, sina Lindan, Peyton at Francis lamang ang nagkaroon ng pagkakataong matutunan ang mga ito. Tama ka, isa talaga itong peak-rank martial art. Si Francis ay labis na nasiyahan sa Star Finger. Right at the moment, when the two were discussing their skills. Haha, little sister Angelica, ay sparring sana kita, pero wala ka sa bahay. So dito ka. Boses ng isang lalaki, casual at kalmado ang boses. Sa dingding ng hardin ay nakatayo ang isang kabataang nakaginto sa paligid ng 17 hanggang 18 taong gulang na nakatingin kay Angelica. Lindan. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ito ang kanyang tahanan at pumasok si Linden nang walang pahintulot niya. Higit pa rito, siya ay tumitingin sa kanya, literal at metapore sa pamamagitan ng pagtayo sa ibabaw ng dingding. Kuya Lindan. Ngumiti si Angelica at ibinigay ang karaniwang etiquette. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangungunang panloob na disipulo at pinuno ng stepson ng sekta. Muli si Kuya Linden para makipagsapalaran sa akin. Walang ekspresyon si Angelica. Si Linden ay binisita siya ng hindi mabilang na beses sa ilalim ng pangalang sparring. Sa tuwing nakikita niya siya, nararamdaman ni Angelica ang init sa loob ng mga mata ni Linden, na nagpapabagabag sa kanyang pakiramdam. Tama, sana hindi ako tanggihan ni Ate Angelica. Ang salita ni Linden ay naglalaman ng lubos na pagtitiwala. Hindi siya tumungo sa garden, nakatayo lang siya sa dingding. Mula sa ikalawang pagpasok niya, hindi man lang niya nilingon si Francis. Salamat sa pag-aalaga mo, pero nakipag-sparring lang si Kuya Francis sa akin. Ngumiti si Angelica habang tinatanggihan siya. Ang makipagsapalaran sa henyo ng sekta ng Hanford ay hindi mabilang na bilang ng mga pangarap ng mga babae. Ngunit hindi talaga gusto ni Angelica si Lindan. Si Linden ay may aura ng kalungkutan at superiority, na para bang kasiyahan ng ibang tao na mahalin siya. Ito ay ganap na kabaligtaran ni Francis, na tulad niya ay nagmula sa isang branch sect at ang kanilang sparring at komunikasyon ay natural na nagmula. Walang anumang pressure. Siya. Sa wakas, napagtanto ni Linden na si Francis ay umiral. Matapos tingnan si Francis isang beses, ngumiti si Linden ngunit hindi nagsalita, halata na naiinis siya sa kanya. Ayos lang. Ngayon ay hinanap ko si Ate Angelica para sa isa pang bagay. Nagkibit balikat si Lindan. Pakipaliwanag. Ang bagay na ito. Gusto kong makausap si Angelica ng pribado. Sumulyap si Linden kay Francis. Kuya Francis, alis muna ako. Paumanhin ni Angelica. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa na magkatabi. Maaaring si Linden ang humahabol kay Angelica. Sa wakas ay may natanto si Francis. Sa kabilang side, dinala ni Linden si Angelica sa isang medyo malayong lugar. Angelica, sa kalahating buwan, magsisimula na ang taon ng Genius Summit ng Feather Cloud City at ang host ay ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City na Mildred. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga angkan, sekta, paksayon at mga henyo ng pamilya ay iimbitahan. Huminto si Lindan. Genius Summit. Pinakamagandang babae ng Feather Cloud City. Ang mga mata ni Angelica ay kumislap sa pagtataka at pag-asa. Nabalitaan lang ni Angelica ang Genius Summit. Ito ay isang kaganapan para sa lahat ng mga henyo ng Feather Cloud City na dumating at makipagsapalaran sa isa't isa. Ang apat na magagaling na henyo ng Feather Cloud City ay mapagpasyahan din doon. Ito ang pinakamahalagang kaganapan para sa mga kabataan ng Feather Cloud City. Bilang nangungunang Hanford na disipulo, maaari akong magrekomenda ng 5 tao na sumali. Napangiti ang mga labi ni Lindan. Oh, Genius Summit. Gusto ko talagang maranasan. Si Angelica ay interesadong sumali. Uye, sino ang nirerekomenda mo? Apurahang tanong ni Angelica. May Peyton, Amber, Riley, Ling Hanford. Hindi nagpasya si Linden na itago ang anuman. Teka. Bakit hindi dumarating si Kuya Francis?
Pangatlo siya. Hinarang ni Angelica. Francis. Casual na sinabi ni Lindan, siya ay isa lamang alagad ng sangay at wala man lang siyang lakas ng loob na hamanin ako. Walang saysay na dalhin ang isang taong tulad niya sa Genius Summit. Ngunit ang lakas ni Kuya Francis ay nandoon pa rin. Nadama ni Angelica na ito ay hindi patas. Hehe, okay lang, Angelica. Pakiramdam ko ay malapit na akong maabot ang ika-6 na ranggo at ako ang magiging pinuno ng 4 na magagaling na henyo. Kaya naman, hindi mahalaga kung sino ang pipiliin ko, ang punto ay nandyan ka kasama ko, upang masaksihan ang aking kaluwalhatian. Sa pagsasalita hanggang dito, nag-init ang mga mata ni Linden ngunit ang kanyang kamay ay hindi dapat tumulong kay Angelica. Lindan. Please behave yourself. Nanlamig ang mukha ni Angelica habang hinaharangan niya ang kamay ni Lindan. Hindi ko pinilit ang sinuman sa bagay na hindi nila gusto. Pero Angelica, kailangan mong maniwala sa akin na walang makakapigil sa akin na gawin ang anumang bagay sa babaeng mahal ko. At maliban kung gusto mong tumanda ng mag-isa. 45. Hindi nagtagal ay nakabawi si Francis habang pinapanood silang dalawa na naglalakad palabas. Nais niyang maabot ang rurok ng martial arts at tuklasin ang labas ng mundo. Ang isang maliit na lungsod tulad ng Feather Cloud City ay hindi makakadena sa kanya. Nakatuon lamang si Francis sa paglilinang, mula sa pagsasanay ng mga kasanayan sa daliri hanggang sa mga kasanayan sa paggalaw, pagkatapos ng mga kasanayan sa panloob na lakas hanggang sa mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Hindi niya alam na nakatanggap na pala ng imbitasyon ang mga henyo ng nakababatang henerasyon na dumalo sa Genius Summit. Ang imbitasyon ay nagmula sa pinakamagandang babae ng Feather Cloud City, kaya lahat ng mga kabataan ay handa na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Nang gabing iyon, Peyton, Amber, Riley, Ling Hanford nakatanggap ng kanilang mga imbitasyon. Hindi lahat ay nakatanggap ng mga imbitasyon. Tila, ang mga mapipili ay kailangang nasa ika-4 na ranggo man lang. Walang alam si Francis tungkol dito. Si Angelica ay paikot-ikot sa kanyang bahay, iniisip kung dapat ba niyang sabihin sa kanya ang balita. Ang ikatlong araw pagkatapos may padala ang mga imbitasyon. Naka-cross-legged si Francis sa lupa habang nakapikit. Biglang naglabas ng hindi mapigil ang aura ang kanyang katawan. Nilimpasan ng puwersa ang lahat ng nakikita, kinakalampag ang mga bintana at tinatangay ang mga upuan. Biglaan. Bumukas ang mga mata ng binata at tila kumikidlat ang dalawang arko ng kidlat sa kanyang mga mata. Naabot na ng inner strength ko ang ika-6 na ranggo. Sumilay sa kanyang mga mata ang excitement at kaligayahan, ngunit agad niyang inikot ang Withering Wood technique at pinigilan ito sa ika-5 ranggo. Ang dahilan kung bakit mabilis na naabot ng kanyang inner strength ang 6th rank ay dahil sa kuweba. Maging ang Metal Wall technique ay kalahating hakbang ang layo mula sa ika-5 antas. Sa sandaling ang Metal Wall technique ay umabot sa ika-5 ranggo, ang Cultivator ay hindi lamang magkaroon ng katawan ng bakal, maaari din nilang makabasag ng mga armas gamit lamang ang kanilang katawan. Nangangahulugan din ito na ang mga mas mahina kay Francis ay sasaktan ang kanilang sarili mula sa pag-urong. Sa sandaling ito, ang kanyang Metal Wall technique ay walang limitasyong malapit sa ika-5 antas at ang kanyang paglilinang ay halos nasa ika-6. Ang aking cultivation level at Metal Wall technique ay lalampas sa susunod na 2 araw o higit pa. Si Francis ay puno ng mga inaasahan. Ang ika-6 na ranggo ng Martial Path at ang ika-5 antas ng Metal Wall technique. May tiwala si Francis na kaya niyang talunin ang sinumang disipulo sa sekta ng Keving lalabanan niya ang sinuman sa kanila. Sa parehong araw. Sa loob ng isang luma ngunit maluwalhating hardin sa loob ng sekta ng Hanford. Ika-6 na ranggo ng Martial Path. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Si Linden na nakasuot ng kanyang karaniwang gintong robe ay tumayo at isang malakas na aura ang bumungad sa kanya. Naglabas siya ng nangingibabaw na aura at lahat sa loob ng ilang metrong radius ay napunit. Hindi masama, 18 taong gulang ka pa lang at naabot mo na ang ika-6 na ranggo. Sinira nito ang record ng Feather Cloud City. Ang pinuno ng sekta, si Titus, ay tumingin ng papuri sa kanya. Kung wala akong 1,000 taon na halaman ng dugo at walang stepfather na gumaganap ng inner strength vein opener technique, hindi ko sana maabot ang ika-6 na ranggo ng ganoon kabilis. Mapagpakumbaba na sabi ni Lindan. Bagamat nakarating na siya sa ika-6 na ranggo, maliit pa rin siya at maliit kumpara sa kanyang stepfather.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-6 at ika-7 ranggo ay napakalaki, tulad ng ika-3 at ika-4 na ranggo. Isa lamang sa 10 magsasaka ang umunlad sa ika-4 na ranggo. At sa ika-6 na ranggo na magsasaka, isa lamang sa 100 sa kanila ang umunlad sa ika-7 ranggo. Susunod, kailangan mong mag-concentrate sa martial arts. Malapit na ang Genius Summit, mas mabuting kumita ka ng mukha para sa Hanford Sect. Nakangiting sabi ni Titus. Huwag kang mag-alala stepfather, walang makakapidyaw sa akin maliban kay Wu Heng. At ayon sa mga sabi-sabi, si Wu Heng ay nasa ika-5 ranggo lamang. Mayroon akong kahit 60% tsansa na matalo siya. Tiwala na sabi ni Lindan. Mabilis lumipas ang oras. Ang mga araw hanggang sa Genius Summit ay papalapit ng papalapit. Ang Feather Cloud City ay naging mas abala at mas abala habang papalapit ang summit. Ang ilan ay dumating lamang upang makita ang figure ng pinakamagandang babae. Sa oras na ito, ang impormasyon na naabot ni Linden ang ika-6 na ranggo ay kumakalat na parang apoy sa buong Feather Cloud City. Ito ay malinaw na nagulat sa hindi mabilang na mga kabataan at nagdulot ng mga alon sa 3 malalaking kapangyarihan. Ika-6 na ranggo ng Martial Path. Para sa mga kabataang iyon, ito ay isang hindi kapani-paniwalang gawa. Walang sino mang maihahambing kay Linden sa Feather Cloud City. Gayunpaman, walang nakakaalam na hindi lang si Linden ang nakarating sa ika-6 na ranggo. Sa isang hardin ng sekta ng Hanford. Nagsimulang maglakad ang isang kabataan sa ere, ang kanyang mga after images ay lumabo sa buong lugar. Teng! Ang katawan ni Francis ay bumagsak sa lupa na kasing liwanag ng isang dahon. Kung titingnang mabuti, malalaman nila na ang anyo ni Francis ay mas tuwid ngayon. Ang kanyang katawan ay higit na malaki kaysa sa isang karaniwang nasa hustong gulang kahit na siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang cultivation at metal wall technique ay parehong nasira 7 araw na ang nakalipas. Sa oras na iyon, buong tiwala siya na walang magiging kalaban niya sa Feather Cloud City. Sinusubukan niyang makakuha ng mga insight mula sa Starfinger at Lightly Microstep nitong mga nakaraang araw. Bahagyang naabot ng Microstep ang pinakamataas na antas. Ngayon, nakatutok si Francis sa Starfinger. Ang kanyang Starfinger ay sa wakas ay nasanay na sa ika-3 baitang. Huchi! Nag-iwan ng after-image sa hangin ang pangalawang daliri ni Francis. Siya! Pinakondense ni Francis ang kanyang inner strength sa isang punto at ang hangin sa paligid nito ay tila nanginginig. Shua! Sa madilim na gabi, ang bituin na nabuo mula sa kanyang inner strength ay hindi agad naglaho. Sa halip, nag-iwan ito ng marka sa kalangitan, nag-iwan ng magandang tanawin. Ang hakbang na ito ay ang killing move ng Starfinger, 1-point Starfinger. Ang kapangyarihan ng 1-point Starfinger ay umabot sa matinding antas. Kapag ito ay ginamit ng perpekto, maaari niyang talunin ang sinumang may parehong ranggo at ang kasanayang ito ay napigilan din ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Naniniwala si Francis na hindi maraming tao sa ilalim ng ika-7 ranggo ang nakaharang sa hakbang na ito. Ngunit ang 1-point Starfinger ay may mga disadvantage din. Ang una ay ang rate ng pagkumpleto. Mayroong 20 hanggang 30% posibilidad na magamit ang 1-point Starfinger dahil nasa ika-3 baitang pa lamang siya. Ang pangalawa ay may kasamang panganib. Kung siya ay nabigo, ang kanyang mga capillary ay maaaring masira. Noon, ang Starfinger ni Elder Hanford ay umabot pa lamang sa ika-3 baitang. Kung gagamitin ko ang aking kaliwang mata, magkakaroon ako ng 40 hanggang 50% pagkakataon na matagumpay kung magamit ito at ang pagkakataon na mabaigo at masugitan ng aking daliri ay 10%. Sinuri ni Francis. Obviously, habang tumataas ang grade niya, tataas din ang succession rate. Karamihan sa mga tao ay magkakaroon ng 40 hanggang 50% pagkakataon kapag naabot nila ang rurok ng ika-3 baitang. Nagkaroon ng 70 hanggang 80% pagkakataon sa ika-4 na baitang. At sa ika-5 baitang, mayroong 100% tagumpay. Para sa ika-6 na baitang o mas mataas, ang pinsala ay hindi limitado sa 1-point Starfinger. Kung ang isa ay walang Holy Martial Art, tapos na sila para sa. Ngunit napakalayo pa rin ito para kay Francis. Siya ang pinakahihintay para sa ika-4 na baitang. Young Master Francis, nakatanggap ka ng imbitasyon. Isang katulong ang dumating mula sa labas at magalang na nagsabi. Nakaramdam ng kakaiba si Francis at nakita niya ang mga salita sa Asher na papel, Genius Summit.
Genius Summit. Walang alam si Francis tungkol sa summit na ito. Sa ilalim ng liham ay may ilang maliliit na salita. Organizer, Mildred. Naramdaman ni Francis na pamilyar ang pangalang ito. Sino itong Mildred? Tanong ni Francis sa instinct. Young Master Francis, si Mildred ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City at isa rin siya sa 4 na magagaling na henyo. Sinubukan ng alipin na manatiling walang ekspresyon. Si Mildred, ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City. May hindi man lang nakakilala sa kanya. So, sa sandaling umalis ang katulong, isang malabong lilang figure ang lumutang sa hardin. Kuya Francis, ngayon mo lang ba nakuha ang imbitasyon mula sa summit? Ang mga dimple sa pisngi ni Angelica ay nakakaakit. Ano itong Genius Summit? Hindi pa rin alam ni Francis kung ano iyon. Hindi mo alam kung ano ang Genius Summit. Kahit ako. Napabuka ang bibig ni Angelica habang gulat na gulat. Medyo nagalit din siya, nagpunta siya sa pamilya Miller at sa wakas ay nakakuha ng isa pang imbitasyon. Sister Angelica, ano ang Genius Summit? Hindi napigilan ni Francis ang sarili na magtanong muli. Hindi niya alam kung paano inayos ang mga imbitasyon. Sa orihinal, si Linden ay may 5 rekomendasyon, ngunit hindi niya ibinigay ang isa kay Francis. Hindi sinabi ni Angelica kay Francis ang tungkol dito. Sa halip, pumunta siya sa pamilyang Miller at sa wakas ay nakakuha ng isa pang imbitasyon si Francis. Kung hindi mo alam, huwag kang mag-alala. Huminga si Angelica at umalis siya sa hardin ni Francis. Kakaiba ang pakiramdam ni Francis dahil mukhang galit si Angelica. Ito ang unang pagkakataon na nagalit siya. Genius Summit. I'll go and check it then. I wonder kung ang pinakamagandang babae ay mas maganda pa kay Angelica. Sa wakas ay nakaramdam ng interes si Francis. Binuksan niya ang sulat at nakasulat doon ang lugar at oras. Ano? Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Francis, dahil ngayong gabi ang simula. Sa oras na ito, lumubog na ang araw. May kalahating oras na lang ang natitira. Teka. Angelica, hintayin mo ako. Sigaw ni Francis habang sinisimulan siyang habulin. 46. Sa ilang sandali, naabutan ni Francis ang babaeng nasa harapan. Ngunit tila galit pa rin si Angelica dahil hindi siya sumagot sa alinman sa kanyang mga tanong. Ang tanging ginawa niya ay pumunta sa kanilang destinasyon, ngunit palihim pa ring sumulyap ang malakristal niyang mga mata sa binata sa kanyang likuran. Sa wakas ay naramdaman ni Francis na huminahon na siya, kaya nagsimula siyang magtanong muli tungkol sa Genius Summit. Ang Genius Summit ay isang taunang kaganapan at lahat ng mahuhusay na kabataan ay makakakuha ng imbitasyon. Ipinaliwanag ni Angelica ang sitwasyon. Ito ay isang kaganapan kung saan nag-sparring ang mga kabataan at pinili ang 4 na magagaling na henyo. Hindi nagtagal, dumating ang 2 sa main gate ng Hanford Sect. Sa gate ay nakatayo ang ilang tao, kabilang sina Linden, Peyton at Amber. Sister Angelica, hinihintay ka lang namin. Ngumiti si Linden at pinakawalan ang kanyang aura. Dahil sa aura ng ika-6 na ranggo, nanginginig sa takot ang ibang mga disipulo sa malapit. Naglakad sina Francis at Angelica patungo sa iba. Bukod sa nangungunang 5 panloob na disipulo, naroon din sina Riley at Ling Hanford. Bakit ka nandito? Nang makita si Francis dito, itinaas ni Linden ang kanyang mga kilay. Bakit? Hindi ba ako tinatanggap ni Kuya Linden? Bahagyang na-curious si Francis. Bakit hindi siya nakarating? Normal lang sa kanya na dumalo sa Genius Summit dahil siya ang pangatlo sa pinakamalakas. Hehe. Itinago ni Linden ang pangungutya sa kanyang mga mata at hindi na niya pinansin si Francis. Muling naramdaman ni Francis na hindi siya pinapansin. Ang ilang mga disipulo na naruroon tulad ni Peyton at Riley ay medyo alam ang dahilan. Mayroon lamang isang tiyak na bilang ng mga pwesto para sa Genius Summit at hindi ibinigay ni Linden ang isa sa mga ito kay Francis. Ayon sa mga patakaran, kung walang imbitasyon si Francis, hindi siya makakapasok. Gusto ni Linden na makita siyang mawala ng mukha. Sina Peyton at Amber ay may simpatiya sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Francis na medyo tense ang atmosphere at kakaiba ang paraan ng pagtingin nila sa kanya. Okay, tayo na. Nag-utos si Linden. Ang destinasyon ay ang Boyan Lake malapit sa lugar ng pamilya Miller. Umikot si Angelica at binalaan si Francis na parang mawawala siya. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na lawa. Sa isang gilid ng lawa, may bundok na 1,000 metro ang taas. Umikot din ang lawa sa kalahati ng bundok.
Ang tagpuan ay nasa punto ng bundok. Ang maliit na grupo sa kanila ay nagsimulang gumamit ng kanilang mga kasanayan sa paggalaw at nagsimulang tumakbo sa bundok. Sa tuktok ng bundok, naroon ang mga figure ng ilang mga disipulo ng pamilya Miller. Dahil ang organizer ay si Mildred, ang lugar na ito ay halatang teritoryo din nila. Pwede bang ipakita ninyong lahat ang inyong mga imbitasyon? 7 hanggang 8 disipulo ng pamilya Miller ang nakatayo sa isang linya. Ang mga kabataang ito ay hindi mga normal na kabataan, lahat sila ay mga mahuhusay na alagad ng pamilya Miller. Lahat sila ay umabot sa ika-5 ranggo o mas mataas at sila ay nasa pagitan ng 20 hanggang 30. Inilabas ng lahat ng mga kabataan ang kanilang mga imbitasyon at ibinigay ang mga ito. Pinangunahan ni Linden ang mga disipulo ng sekta ng Hanford sa checkpoint. Una, si Lindan. Pagkatapos, ito ay Peyton, Amber. Sa wakas, si Francis at Angelica na lang ang natira. Sa sandaling ito, ang mga labi ni Linden ay nangiti habang nakatingin kay Francis. Ito ang aking imbitasyon. Kinuha ni Francis ang sulat. Oo, tama iyon. Tinanggo ng cultivator ang kanyang ulo at pinapasok si Francis. Ang eksenang ito ay nagpawi ng ngiti ni Lindan. Parehong nagulat sina Peyton at Amber. Ano ba naman? Paano nakakuha ng imbitasyon si Francis? Nakita ni Francis Hanford ang kanilang mga reaksyon. Likas niyang ibinaling ang kanyang mga mata upang tumingin kay Angelica, kung saan umiwas ang huli sa kanyang mga mata at nagmamadaling binigay ang kanyang imbitasyon. Matagumpay na nakapasok sa lugar ang grupo ng 7. Na-curious si Francis dahil naramdaman niyang iba ang kanyang imbitasyon sa iba. Ngumiti si Angelica, kung gusto mong malaman ang sagot, kailangan mong mauna sa Genius Summit. Umiling si Francis at hindi na niya inisip pa iyon. Dahil sa eksenang ito, malamig na tiningnan ni Linden si Francis na para bang binabalaan siya nito. Naramdaman ni Francis ang babala at puot, ngunit hindi niya ito inilagay sa kanyang puso. Hindi siya natatakot kay Linden sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang mga disipulo ng sekta ng Hanford ay pumasok sa isang pavilion kung saan ang mga tagapaglingkod ay magbubuhos ng tsaa para sa kanila. Ang pavilion na kinaroroonan nila ay pinakamalapit sa gitna ng open area. Mayroong 3 pavilion na pantay na malapit sa gitna, ang mga pamilyang Miller, Clifton at Hanford, na kumakatawan sa pinakamalaking kapangyarihan sa Feather Cloud City. Tumingin si Francis sa pavilion sa kaliwa niya at nalaman niyang naroon din sina Anton at Xavier. Naabot na ni Xavier ang pinakamataas na ika-4 na ranggo at si Anton ay nakarating na sa ika-5. Malinaw, ang bilis ng kanilang paglilinang ay mas mabagal pa rin kaysa kina Francis at Angelica. Ang mga antas ng cultivation ni na Francis at Angelica ay parehong umabot sa ika-5 ranggo. At least, iyon ang hitsura at sila ang pinakabatang naruroon. Ang pinakamataas na henyo ng pamilya Clifton ay tinatawag na Wuheng at siya ang pinuno ng 4 na magagaling na henyo. Sa summit noong nakaraang taon, hindi man lang napigilan ng 3 pang mahuhusay na henyo ang 10 sa kanyang mga galaw. Tahimik na sabi ni Riley. Kasunod ng kanyang paningin, ang mga mata ni Francis ay nakatutok sa isang normal na kabataang nakadamit ng Asher na nakapikit. Ang kabataang nakadamit ng Asher ay nasa edad 16 hanggang 17 taong gulang at siya ay may normal na mukha. Siya si Wuheng at ang kanyang cultivation level ay tila nasa peak 5th rank. Pagharap kay Wuheng, maging ang mapagmataas na ekspresyon ni Linden ay naging solemn na. Nang ang kaliwang mata ni Francis ay tumutok kay Wuheng, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ang taong ito ay hindi simple. Sa pagharap kay Linden, si Francis ay hindi nakaramdam ng anumang pressure. Ngunit sa pagharap sa taong ito, nararamdaman niya ang pressure na lumalabas sa kanya. Nakikita ng kaliwang mata ni Francis ang hindi nakikita ng iba. Parang may naramdaman siya, biglang bumukas ang mga mata ni Wuheng. Sa ikalawang pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita ni Francis ang malinaw na mga mag-aaral, na agad na nagiging gwapo ang normal na mukha. Wuheng. Dumura si Linden habang nakatingin kay Wuheng. Gayunpaman, hindi tiningnan ni Wuheng ang tinaguriang numero 1 disipulo ng sekta ng Hanford. Sa halip, dama po ang kanyang mga mata kay Francis. Not bad. Sa wakas may isang taong interesado sa akin. Tumango si Wuheng. Nang matapos siya, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi man lang nag-abalang tingnan si Linden. Ano? Pilit na ibinaba ni Linden ang kanyang galit. Walang sino man sa nakababatang henerasyon ang nagkaroon ng lakas ng loob na maliitin siya. Ngunit hindi niya magawang magalit kay Wuheng.
Pagkatapos ng lahat, natalo siya ni Wu Heng sa 10 galaw noong nakaraang taon. Sino ang lalaking ito? Para maging napakahalaga kay Wu Heng. Marami ang tumingin kay Francis. Kasama rin sina Xavier at Anton. Ang kagustuhan ni Xavier na lumaban ay nagngangalit at si Anton ay tila umaasa rin, ang bilis ng paglilinang ng batang iyon ay maalamat, naabot na rin niya ang ika-5 ranggo. Nadama ni Linden na dinaya kung gaano kahalaga ang pagtingin ni Wu Heng kay Francis. Si Wu Heng ay halatang hindi siya inilalagay sa kanyang mga mata. Wu Heng. Makikita mo na kung sino ang magiging tunay mong kalaban. Malamig na tumawa si Linden sa kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, parami ng parami ang dumating. Sa loob ng mga pavilion, naroon ang mga mahuhusay na kabataan at mabisitang may mataas na katayuan. May humigit kumulang 40 hanggang 50 kabataan ang naimbitahan at umabot sa 100 ang mga manunood. Sa sandaling ito, nagkaroon ng pagkagambala. Tingnan mo. Nandito si Mildred. Ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City. Bulalas ng karamihan at pagkatapos ay nahulog sa patay na katahimikan. Sa red carpet, may isang batang babae na nakasuot ng asher. Ang kanyang buhok ay tila umaagos sa hangin at sa kanyang maharlikang mukha, para siyang gawa sa jade. Si Mildred ay 17 hanggang 18 taong gulang at ang bawat galaw niya ay matikas. Bawat ngiti na binibigay niya ay puno ng sarap, hindi tulad ni na Angelica at Riley na parehong nahihiya. Hindi nakakagulat na narate siya bilang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City. Huwag kalimutan na si Mildred ay isa rin sa 4 na mahuhusay na henyo. Marami sa mga mahuhusay na kabataan ang nataranta. Si Angelica lang ang may kukumpara sa kanya. Ngunit si Angelica ay mas bata, 14 hanggang 15 lamang, at ang kanyang pagiging dalisay ay tila natural. Sa makatuwid, hindi siya kaakit-akit gaya ni Mildred. Sa ilalim ng atensyon ng karamihan, pumasok si Mildred sa pavilion ng pamilya Miller. Ngayon, mayroon akong karangalan na mag-host ng summit ngayong taon kung saan ang lahat ng mga mahuhusay na kabataan sa loob ng 1,000 radius ay inimbitahan. Ang boses ni Mildred ay parang banayad na sapa na umaagos, na mas nakakaakit ng pansin. Siya ay talagang maganda. Hindi mapigilan ni Francis na tumingin kay Mildred ng ilang beses at ngumuso si Angelica sa kanyang gilid. Mayroon ding isang kabataang nakasuot ng puti sa loob ng pavilion ng mga pamilyang Miller na umabot sa tuktok ng ika-5 ranggo. Ang taong iyon ay tinatawag na Charlie at isa rin siya sa 4 na mahusay na henyo. Ipinakilala siya ni Riley. Ibig sabihin, 2 sa 4 na mahusay na henyo ay mula sa pamilya Miller. Bahagyang natigilan si Francis. Oo, ang kapangyarihan ng pamilya Miller sa Feather Cloud City ay malakas at sila ay mga kaaway ng aming pamilya Hanford, kaya kadalasan kami ay may ilang away na lumalabas. Dagdag ni Peyton. Sa sandaling ito, tumayo ang 4 na magagaling na henyo ng Feather Cloud City, Lindan, Wu Heng, Mildred, at Charlie. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.